Yes, hello. Good day everyone. Today we will be discussing about the pre-calculus or bago tayo dumako doon sa calculus or differential calculus. So, let's have first our review. Review number 1. Okay, so we have here the integer of exponent. Integer of exponent, if n is positive integer, then pag nakakita ka ng ganitong itsura or ito yung magiging resulta niya. Ito kasi yung formula. Pag ganito yung itsura ng problem mo, ganito yung mangyayari sa pagsosolve mo. Where a is the factor of n, no? N factors of a. So, ibig sabihin, repeated, i-multiply mo yung a, yung base, i-multiply mo by itself kung ilang beses itong nangyari or ilang beses itong number. Like for example, this one, we have 2 to the power of 5. So, ibig sabihin, i-multiply ko itong 2 times 2 times 2 times 2 times 2 ng 5 beses. So, this is 1, 2, 3, 4, 5. So, pag binultiply mo yan ng 5 beses, ang magiging sagot mo is 32. Okay? So, you need to multiply this one by 5 factors. Okay? So, yun yung ibig sabihin nitong ating problem dito. Okay? So, I hope na nagets nyo yan. Okay, how about for zero exponent? For zero exponent naman, if n is equal to the 0, ibig sabihin kanina, di ba ito yung exponent natin na n. If your n naman kun is equal to 0, ito na siya naging 0, yung lahat ng sagot mo is magiging equal to 1. A is any number ha. A is any number and n also is any number. Ninonote lang natin yan ng mga letters para madaling maintindihan. Hindi na tayo nagno-note dyan ng mga numbers. Yun yung ating dito sa atin sa mathematics. So, ibig sabihin dito, any number raised to 0 is equal to 1. Kahit pa yan 1 million, basta naka-raise to 0, yung sagot mo dyan is 1. Okay? So, understood yan ha? Madaling maintindihan yan. So, for example, we have 0 raised to 7 raised to 0 is equal to 1. Ganun pa din yung sagot mo, 1. Kunyari, meron ka ditong 1,000 raised to 0, that is equal to 1. Okay? Pag sinabi mo naman, what if naman, 0 to the power of 0, this is not defined. Undefined na yan. Ibang usapan na yan. Ano? Kasi iba na yung base mo dyan. Iba yung base mo. So, ibig sabihin lang dito, any number raised to 0 is equal to 1. Okay? So, dito naman tayo sa ating negative integers. Our exponent. Negative exponent. If n is a positive integer, then yan. Yung n mo naman ko, no, is a positive integer, kaya lang negative. Negative na yung exponent mo. So, may minus 1 na siya. May minus na dito. May negative sign. So, ang mangyayari naman, ito yung magiging proper form mo. Pag naka-negative ka dito, magiging ganito yung itsura mo. So, ibig sabihin, yung negative, andito yung negative, tapos yung n mo is magiging positive, kaya lang nasa baba na.
Kaya lang dapat daw yung a mo is not equal to 0. Kasi syempre pag 1 over a, 1 over 0, so that is also undefined. So, hindi siya magiging applicable. So, ibig sabihin, ito muna. Okay, so bago natin yan. So, how about for that? So, gawa tayo ng example. Yung example natin dyan is, for example, we have 6 to the power of negative 2. Yung mangyayari is, magkakaroon ng 1 sa taas, tapos yung 6 bababa, tapos yung 2 magiging positive. So, ibig sabihin, 1, 6 times 6, kasi gagamitin ulit natin to, that is 6 times 6. Dalawang beses lang, di ba? Kasi yung n naman natin is 2 lang. So, 1 over 6 times 6, that is 36. So, ganito yung ating pagsagot sa problem na yan. Okay? So, tandaan nyo to kasi mga basic principles to. Okay? So, dito naman tayo sa ating fractional exponent. So, sa fractional exponent, may tatlo tayo. We have the n, a, if n is a positive integer, then b, if n are both, m and b are positive integers, and m and n are positive integers. Okay? So, ganito naman yung mangyayari dito. Sa letter A. Pag ganito naman yung form mo, pwede mo siyang ilipat na ganito. Okay? Kanina diba ito lang. Negative. So, ang nangyari is, bababa lang yung ano mo, kaya lang magkakaroon ka dito ng 1. Dito naman is yung baliktad na, no? A, hindi naman siya baliktad, pero ibang form na. 1 over n na. Okay? So, ganito naman yung mangyayari sa kanyang form. Okay? And vice versa yan. In terms of radicals, may radicals na kasi an exponential. Okay? Ganun yung ating magiging, kaya fraction kasi to. Tapos ito, radicals, yung tawag natin dyan sa root na yan. Okay, so, denote the nth root of a. Okay, so ganito naman yung ating magiging example dyan, no? Yung example natin dyan is, how about for 16 raised to, sabihin natin 1/2. Yung mangyayari natin dyan is, that is, yung sabi, yung 2 pupunta dito, yung 16 naman pupunta dito. And then, yung 1 is dito sa exponent ng 16. Since 16 lang yung ating dyan, is multiply natin yung 16 at 1 time lang. So, ibig sabihin, kahit hindi mo na yan ilagay, kahit ganito na lang yung paglagay mo dyan. Kasi understood na yan na may 1 dito. Diba? Understood na yan. Kaya lang, you cannot multiply that 1 na. Kasi, 1 lang yung ating exponent. So, yung ating magiging sagot dito is equal to 4. Okay? So, ganun yung ating pagsasolve dito sa ating problem na yan. Okay, how about for this one? If m and n are positive integers, kaya lang, actually pares lang naman ito. Kaya lang ito yung magiging forma naman natin. Yan. Actually, almost the same dito. Ano? Almost the same. Kasi yung ating nangyari dyan is, ito, fraction din. Yung exponent. Tapos ito, ganun din, di ba? Yan. So, yung m mo, yung nasa taas mo is yung baba mo pala, yung baba mo is lalabas. Magiging pupunta dyan sa radicals. Tapos yung nasa taas mo naman, yun yung sasama lang sa a. Parang parehas lang din dito. Yung baba mo dito is pumunta dito. Yung taas mo naman, yun yung sumama sa a. Kaya lang dito, naka 1 na yan,
Kaya understood na hindi na siya nilalagay. Okay? So we have here another form. Pwede mo daw siyang isulat ng ganito. Okay? Magkakaroon ka dito ng bracket. Tapos ilalabas mo yung M. Pwede din yan. Walang magiging problema dyan. Okay? For example, we have 8 to the power of 2/3. Yung mangyayari dyan is, sabi dito sa problem is, pwede mo munang ibaba the cube root of, and yung magiging sagot mo dyan is also 4. Pag halimbawa naman, ito yung isulat mo. Using your calculator, ganun pa din, yung sasagot mo pa din dyan is equal to 4. Kahit gumamit ka ng calculator dyan. Itong form na yan is equal to this form. Okay? So, I hope that you get it. Okay, so dito naman tayo sa last. If m and n are positive integers, then, okay. So, ganito naman. So, may application na kanina ito, tapos ito. Pinagsama na siya. Kanina, di ba, pag may negative, bababa. Ito may negative, so ibig sabihin, bababa. Yan. Tapos, pagbaba nito, i-apply mo na ito. Kaya lang, doon sila sa baba lahat. Okay, for example, ganito naman. 9 raised to negative 3 halves. So, ganito yung mangyayari. 1 over 9 raised to 3 halves. Bababa sila. Tapos, ito, i-apply na natin yung 1. Ito mangyayari magiging 2 dito. Tapos, 9 raised to, diba? Ganyan yung mangyayari. Pero, pag mayroon makakita ka ng ganito, is equal also that 1 to ganito lang. Understood na kasi ito na kahit hindi na siya ilagay dyan. Pero, syempre, kung hindi mo pa master yan, pwede ka muna maglagay dyan ng number 2. Pero pag master mo na, hindi mo na yan makikita. So, understood mo na yan na meron yan dyan 2. Okay? So, ganun yung ating pagsasolve dito sa ating. So, 9 cube, gamit tayo ng calculator. So, this would be 9 cube. Hindi na. Bale, this would be 2,729 yung ating sagot sa calculator. And square root nitong 729 is 1 over 27. So, ito yung magiging sagot natin dyan. Okay, so I hope na may nakuha kayo dito sa ating pre-calculus review bago tayo dumako doon sa differential calculus.